sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Miyerkules na tayo ngayon, 8 ng Abril 2026. Sa ulo ng ating mga balita, US President Trump may bagong banta sa Iran, complete demolition kung hindi tutugon sa ceasefire. Pinay sa Israel patay sa missile attack. Inflation rate sumirit sa 4.1% noong Marso ayon naman sa PSA. DA naglatag na ng mahakbang para mabawasan ang epekto ng pagsipa ng presyo ng langis sa sektor ng pagkain at mga mamimili. Atong ang naispatan daw sa Vietnam ayon sa DILG. Davao del Sur idiniklara ng DA na bird flu free na. Heat index sa Sangley Point sa Cavite umabot ng danger level na 43 degrees Celsius kahapon. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye, naitala ng Pag-asa kahapon ang peak heat index sa Sangley Point sa Cavite City na umabot ng danger level na 43 degrees Celsius. Tinamaan din ang danger level na heat index na 42 degrees Celsius ang Cotabato City sa Maguindanao, ang Butuan City sa Agusan del Norte. Ayon sa Pag-asa, asahan at tataas pa ang temperatura sa Pilipinas. Ngayon nagsisimula na ang panahon ng tag-init at posibleng tumindi ito sa ilang bahagi ng bansa. Ngayong Miyerkules, sinabi ng Pag-asa, maaaring umabot sa danger level na 42 degrees Celsius ang heat index sa Cotabato City at Butuan City. Ang heat index ay tumutukoy sa aktwal na init na nararamdaman ng katawan ng tao na binagsamang sukat ng temperatura ng hangin at relative humidity o halamigmig. Kapag mataas ang humidity, bumabagal ang pagsingaw ng pawis, kaya't mas nahihirapan ang katawan na magpalamig. Sa 5-day computed heat index ng Pag-asa, ilang lugar ang inaasahang mararanas ng heat index na nasa ilalim ng extreme caution o nasa pagitan ng 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius, kabilang ang mga sumusunod. Ang Itbayat, Batanes 32, Basco, Batanes 31, Tanay, Rizal 32 degrees Celsius. Posibleng tamaan ng Super El Nino ang buong mundo ngayong taon hanggang 2027 na maaaring magpataas sa temperatura sa record levels. Sa report ng Washington Post, sinabi ng mga eksperto, ang pag-init ng bahagi ng tubig sa Pacific Ocean ay nakaka-impluwensya sa iba't ibang mga lugar at makakaranas ang ilan sa mga ito ng drought o tagtuyot, pagbaha, pagbaba ng yelo sa dagat at marami pang iba. Sa forecast naman ng European Center for Medium Range Weather Forecast, natukoy na ang tubig sa Equatorial Pacific Ocean ay maaaring lumagpas ng 2.5 degrees Celsius o above normal, kaya't malaki ang tsansa na magkaroon ng Super El Nino. Sus, may Ginoo, may gera na nga sa may Super El Nino ba tayong aabangan? Nagkaroon ng El Nino kapag ang sea surface temperature ay tumaas ng 2.0 degrees Celsius hanggang 2.5 degrees Celsius. Ngunit sa pagtaya ng European Weather Forecast, posibleng lumagpas ito ng 2.5 ngayong 2026.
Ito'y nangangahulugan na mawawala ang ihip ng hangin sa Pacific at mababawasan ang kaulupan, kaya't nagdudulot ito ng matinding init sa ibabaw ng dagat at matinding taguyod sa kalupaan, lalong-lalo na sa maapektadong sakahan. Naranasan na matinding El Nino noong 1997 hanggang 1998 at muling naulit noong 2015 hanggang 2016. Matagumpay na nakabalik sa direksyon patungo ng mundo ang 4 na astronaut ng National Aeronautics and Space Administration o NASA, yung Artemis 2 mission. Kabilang sa mga ito sina Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Christina Koch at Victor Glover. Ito ay matapos ang isang makapigil hiningang lunar flyby kung saan narating nila ang pinakamalayong distansyang nalakbay ng tao mula sa mundo o Earth. Sa gitna ng misyon, nawala ng komunikasyon ang mga ito sa daigdig sa loob ng 40 minuto habang sila ay naglalakbay sa likurang bahagi ng buwan. Bagamat hindi lumupag sa buwan, lumipad ang Orion sa far side nito, ang bahagi na hindi kailanman nakikita mula sa daigdig. Ang 4 na astronaut ang kauna-unahang tao na nakakita ng personal sa mga dambuhalang crater at lava plains sa nasabing bahagi ng buwan. Samantala, 12 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, naglaan ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ng 1.37 billion pesos para naman sa pondo ng pagpapatayo ng 25 public school building sa buong bansa. Ito'y unang bahagi pa lamang ng mas pinaigting na pagsisikap upang matugunan ang kakulangan ng silid-aralan sa bansa. Ang pondo ay bahagi ng 2 taong programang nagkakahalaga ng 8 bilyong piso para sa pagpapatayo ng 125 school buildings o katumbas ito ng 1,500 classrooms sa pakikipagtulungan ng Department of Education at ng mga lokal na pamahalaan na naglalayong mabawasan ang overcrowding o pagsisiksika ng mga estudyante. Ang inisyatibo ay naisipinal sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement na nilagdaan ng DepEd, PAGCOR at ng mga lokal na pamahalaan. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Altenco, ito'y bahagi ng kanilang pangako sa Pangulong BBM na lahat ng mga proyekto na may kinalaman sa silid-aralan ay matatapos bago ang 2027. Magandang umaga, Pilipinas! Mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho abay dalyan sa germ sa katawan nila para labanan ng may araw at may pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Si Catriona Gray, masaya na sa kanyang bagong buhay pag-ibig. Sino naman kaya ang ipinalit niya kay Sam? Alamin natin mula kay Morley Alino. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Sabi nila, kapag ikaw ay matalino, bobo ka sa pag-ibig. Kapag maganda ka, ay naku, di mas lalong tanga sa pagmamahal. Pero hindi iyon totoo para kay Miss Universe 2018 Catriona Gray. Matalino na siya, magaling magdala pa ng pag-ibig. Well, sa totoo lang, open book naman na sobrang nasaktan itong si Catriona Gray sa hiwalayan nila noon ni Sam Milby. O di ba? Iniyakan nga ng naturang aktres ang hiwalayan na iyon. Sobrang nasaktan siya dahil minahal niya si Sam Milby. Pero pagkatapos ng kung ilang buwan, taon, ay eto, muling nakatayo itong si Catriona Gray. Muling umibig. Nagkaroon daw ito ng bagong pagmamahal. Isang guwapong American model actor na si Douglas Charles. Yes, tapos na yung pag-iyak, pagdrama-drama nitong si Catriona Gray. Dahil natuklasan niya sa kanyang puso na may magmamahal at mamahalin siya sa katauhan nga ni Douglas Charles. Kung gaano kasaya ang puso nitong si Catriona sa bago niyang pag-ibig, syempre, ganun din sa kanyang career.
bukod sa napakarami niyang showbiz commitment, ay meron siyang debut film na ang title nga ay ang The Love One. O, di ba? Bongga ang naturang pelikulang yan at wag isnabin, kumita yan. Sa totoo lang, wala nang mahihiling pa si Catriona sa takbo ng kanyang love life at personal na buhay. Kaya naman, ang beauty queen turn actress na si Catriona, masaya, maganda, at syempre, happy sa love life. Yan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Maraming salamat, Morley. Samantala, naitala naman ng Bureau of Customs ang pinakamataas nitong revenue collection sa kasaysayan. Umabot ng mahigit sa 239 billion pesos sa unang 3 buwan ng 2026. Dahil sa malakas na performance ng POC, kabilang ang unang quarter ng 2026 na top performing period nito, nalampasan ang koleksyon noong July hanggang September ng nakaraang taon. Batay sa preliminary figures, nalampasan ng Bureau of Customs ang March target nito na mahigit ng 236 billion pesos ng 2.99 billion. O katnabas ito ng 1.3% above target, habang ang koleksyon ay lumago rin sa 7.68 billion o katnabas ng 33.3% na mas mataas kumpara naman sa katulad na panahon noong 2025. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang kanilang pinakamataas na koleksyon sa unang quarter ng umabot ng 239 billion pesos ay may surplus na 2.99 billion. Nagpapakita ito ng integridad, accountability at modernization na siyang dahilan ng tagumpay ng ahensya. Iniugnay din ni Nepomuceno malakas na performance sa collective efforts sa mga daungan at support nito sa buong bansa. Congratulations! Buti ang Bureau of Customs. Nakakakota, nakakagol. Sana all. Mahiya naman sana ang mga taga-BIR. Formal nang inanunsyo ng Department of Agriculture na wala ng avian influenza sa Davao del Sur kasunod na mabilis na pag-control sa nag-iisang kaso ng outbreak noong huling bahagi ng nakarang taon. Sa isang memorandum circular, kinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco Tularol Jr. na natugunan na ng lalawigan ang lahat ng kinakailangan upang maibalik ang disease-free status matapos ang kaso ng highly pathogenic avian influenza o HPAI subtype H5 noong Nobyembre ng 2025. Natukoy ang impeksyon sa isang backyard duck farm sa bayan ng Magsaysay na agad namang tinugunan ng lokal na pamahalaan, gayon din ng national government. Ayon sa DA, naging mabilis ang pagtugon at mahigpit na sinunod ang mga itinakdang protocol, kabilang ang agarang pag-aalis ng mga apektadong ibon, disinfection control at galaw ng mga hayop, at pinaigting na pagbabantay. Isinagawang hakbang na ito ng pamahalang panlalawigan katuwangan Department of Agriculture, Regional Field Office 11 at ng Bureau of Animal Industry. Samantala, binatikos naman ni dating Science and Technology Undersecretary Dr. Florentino Tesoro ang mga grupong sumasawsaw sa isyu ng pagbebenta ng Bio-N, isang fertilizer na gawang Pinoy at pilit na isinisisi kay Agriculture Secretary Kiko Tularel ang pagtaas daw ng presyohan nito. Kaugnay ito ng pagkwestiyon ni na dating DA Secretary Leonardo Montemayor at dating Congressman Argel Cabatbat sa naging desisyon ng University of the Philippines Los Baños noong 2023 na igawad ang karapatan sa isang pribadong kumpanya para sa produksyon, promotion at pagbebenta ng Bio-N. Ipiniliwanag ni Dr. Tesoro, hindi agarang tinangkilik ng mga lokal na magsasaka noon ang Bio-N. Kaya't actually 1985 pa ho ito na-develop eh. Kaya nung may sa batas noong 2009 ang Technology Transfer and Commercialization Law o Republic Act 10055, isa sa mga nakinabang nito ang Bio-N para hindi masayang ang mga imbensyong Pinoy.
Dahil dito taong 2023, ibinigay ng UPLB sa Agri Specialist Incorporated o ASI ang eksklusibong karapatan para sa produksyon ng nasabing fertilizer. Ipinaliwanag ni Dr. Tesoro, hindi naman kasalanan ng UPLB ang nangyayaring gera ngayon sa Middle East na siyang nagpataas ng presyo ng synthetic fertilizer at naging dahilan para tangkilikin ng mga lokal na magsasaka ang bayuin. 2023 lang noong magkaroon ng isang investor to commercially produce yung bioen. Dapat siguro tangkiliin natin yung kumpanya na yan kasi nagbibigay na nga ng employment at saka ang benepisyo sa ating mga partners and also yung sa ating food security, di ba? Samantala, alam ba ninyo na higit pa sa pagiging sangkap sa halo-halo na usong-uso kapag panahon ng summer season, ang chickpeas, yung kadyos, tama ba? Kadyos tawag natin yan, di ba? Lumalabas kasi sa pag-aaral ng chickpeas o garbanzos, garbanzos pala, ay may malaking ambag sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating spine o gulugod at pag-alis ng sakit sa likod. Oh, ganun ba yun? Ayon sa mga eksperto, ang garbanzos ay siksik sa protein, magnesium at mga essential minerals at mga bitaminang nagsisilbing building blocks para maging matibay ang ating kalamnan. Kapag may mataas na muscle sa likod, mas napapatatag nito ang ating vertebrate, buto sa likod, napapaganda ang ating posture at nababawasan ang panganib ng strain o sanhi ng chronic pain. Pinaliwanag ng mga eksperto na ang magnesium na matatagpuan naman sa garbanzos o chickpeas ay nakatutulong sa pagpapakalma ng naninigas na kalamnan. Maayos na pagdaloy ng signal sa ugat at pag-iwas sa sakit ng muscle spasm sa likod. Bukod dito, ang fiber at antioxidants ay may anti-inflammatory effects na nakatutulong upang mabawasan ang pamamaga ng katawan na madalas na nagpapalala sa nararamdamang kirot. Ayan, Kaya may halo-halo man o wala. Kumain tayo ng mas maraming garbanzos. Maganda umaga, Pilipinas! Mga mamis, 23 na makalipas ang alas 4, laundry day today Kunot mo ko ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain formula, tanggal ang matitindi mancha based on test of chocolate, modern sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Inireklamo sa National Police Commission ng isang babaeng pulis, si Police Colonel Marlon Ventura Rupo, ang kasalukuyang Police Provincial Director ng Batangas dahil sa manoy grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Patay sa sworn affidavit ng biktima, nangyari ang serye ng mga insidente sa pagitan ng buwan ng Pebrero at Marso ngayong taon kung saan ginamit umano ng opisyal ang kanyang posisyon na nagbunsod ng pag-aabuso nito sa kapangyarihan, serious concern sa kaligtasan sa trabaho at professional conduct sa hanay ng pulisya. Ayon sa complainant, dumana siya ng hindi kanais-nais na physical contact mula kay Colonel Rupo. Mga bastos o hindi angkop na pananalita at mga aksyong nagdudulot na matinding trauma at distress. Binigyan diin sa affidavit na ginamit umano ni Rupo ang kanyang mataas na rango at otoridad upang pangsamantalahan ang biktima na nagdulot ng seryosong usapin tungkol sa abuse of power at kaligtasan sa loob ng organisasyon ng PNP. Dahil naman sa nasabing insidente, muling paalala ng NAPOLCOM sa lahat ng mga miyembro ng PNP, panatilihin ang pinakamataas na antas ng profesionalismo at integridad. Ay, magandang umaga nga pala dito ho sa isang piskal, na humahawak sa kaso ng isang parlor attendant. Ayun, yung beauty salon. Oo. Ang inireklamo po ay itong Indian national na si David Saldanha. Ayan, yung pagmumukhang yan, tingnan ho ninyo Yan nambastos ng isang beauty salon attendant. No? Akala niya kasi uubra ka. Gwapo mukha naman gwapo. Akala niya dahil gwapo siya, nagpapakyut siya, uubra siya dun sa female na beauty attendant.
Yung bang naglilinis ng kuko, ng gano'n. May chinansingan. Anong inireklamo siya pang may ganang magyabang eh. Ayun, hirap ho sa ganitong mga hindi nakakakontrol ng kanilang pagkamanyakis. Ano ha? Di nasampahan ho ng reklamo. Aba, yung complainant pa ngayon ang hinaharas ng abogado. Kung sino man yung piskal na may hawak nito, pakibilisan na ho yung... kasi gusto ho makipag-areglo. Nag-o-offer ng kung ano-ano. Pinaninindigan ho nung biktima na naabuso siya. At ang katwiran yata nito, magsusuot ka ng ganyan. Pagkatapos gusto mo, hindi ka mahipuan. Bastos, ano ha? Itong mga ganitong klase ho ng mga dayuhan, tingnan ho niyo yung pagmumuka. Wala ho yung puwang. Dito ho sa ating lipunan, na mambastos. Para bang napakaliit ang tingin niya doon sa nag-a-attend sa kanya para siya magmukhang tao, magmukhang malinis. Di ba? Palibhasa siguro, hindi ito sanay magpalinis ng kuko, ano ha? Hindi ko maintindihan, may asawa at anak naman. Ba't kinakailang mambastos pa, no ha? Magandang umaga, Pilipinas! Bureau of Immigration, pakitingnan din, ano ha? At inirekomenda na rin ho natin na magreklamo na rin ho sila ng deportation. Ayan, 26 na makalipas ang alas 4 ng umaga, may dalawang formulation po ang family alcohol na pwede nating baunin, proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong isopropyl alcohol, family isopropyl alcohol, ito po yung ginagamit ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona, for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family Ramig Alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Ramig Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Pagbuntag sa mga taga-Kinapawan City, mga tricycle driver naman ng Eastern Visayas, makatatanggap na ng cash relief assistance mula sa DSWD ngayong araw. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Mga tricycle drivers sa Eastern Visayas makakatanggap ngayong araw ng tig-5,000 pisong cash relief assistance. Ito ang sinabi ni DSWD Regional Director Chris Sobong. Ayon kay Director Sobong, na official listahan ng mga tsoper ng tricycle mula sa validated data na sinamitin ng mga LGUs galing sa kanilang mga tuda. Para masigurong maayos ang daloy ng payout ngayong Merkulis, ito ay isasagawa ayon sa nakatalagang oras sa batay sa unang litra ng apelido. Ito na ang tugon ng pamalaan para sa mga tricycle drivers na apektado ang kanilang hanap buhay dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng gasolina. Paalala ni Director Sobong sa mga ito na sundin na katalagang oras ngayong araw, kailangan dalhin ang valid original driver's license ID at isang photocopy nito. Tiyaking tugma ang pangalan sa listahan at sa lisensya. Kung wala sa listahan, mayroon na talagang DSWD LGU Help Desk na maaring lapitan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Aris32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRITS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat Jimmy Angay-Angay. Hindi na makakakuha ng litrato sa tanyag na Lion's Head sa Kinnon Road ang mga turistang aakyat ng Baguio. Alam bakit? Ito'y makaroon itong harangan ng mga tarpaulin ng Philippine National Police bago pa mag-Holy Week break para mapagaan ang daloy ng trapiko sa naturang bahagi ng daan. Alinsunod ito sa direktiba ng Department of the Interior and Local Government na magpatupad ng zero obstruction policy sa mga paunang lansangan sa bansa. Bagamat meron ang harang, inabisuhan pa rin ang mga motorista na mag-park sa mga itinatalagang area kung saan maaari silang huminto para makapagpa-picture. Sa halip na basta na lamang tumigil sa gilid ng 40 feet iconic landmark na itinayo ng Baguio Lions Club noong pang 1960. Ganon? Di ba inaayos naman yung daloy ng trapiko dyan? Baka magalit dito ang Department of Tourism, ha?
Sino ba sekretary ngayon ng Department of Tourism? Magandang umaga, Pilipinas! Mga miyembro ng MILF nagkakahati-hati na sa pinapanigang political parties kaugnay ng papalapit na first parliamentary elections sa September 2026. Detalye ng balita mula kay Jundi Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaykum assalam, Brother Angel. Habang papalapit ang September ngayong taon, umusbong ang iba't ibang bagong tatag ng mga political parties sa BARM na makakatapat ng UBJP o United Bangsamoro Justice Party, ang unang itinatag na political party ng MILF sa pangunguna ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim bilang party president. Kahapon, formal na rin nag-file sa Comelec BARM ng kanilang manifestation to participate ang bagong tatag na Bangsamoro Federalist Party o BFP na binubuo rin ng mga kilalang personalidad mula sa MILF sa pangunguna ni MP Tumanda Antok bilang party president na magiging katunggalin ng UBJP at ng iba pang local political parties. Sa press conference, inihayag ni MP Attorney Nagibs Narimbo bilang spokesperson ng BFP sa kabila umano na nagkaroon ng internal problem sa UBJP noon at tinanggal ang karamihan na kapwa MILF, buo pa rin umano ang MILF bilang organization. Tinitiyak ni Attorney Narimbo na si Alhaj Murad Ibrahim pa rin ang kinikilalang MILF chairman ng mga MILF na ngayon kabilang sa Bangsamoro Federalist Party, habang si BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa pa rin umano ang nananatiling recognized bilang Chief of Staff ng BF-MILF. Wala umanong hiwalayan sa loob ng MILF, tanging sa political parties lamang umano nagkakahati-hati ang mga miyembro na ayon kay Attorney Narimbo, maliwanag na naka-emphasize sa Comprehensive Agreement on Bangsamoro o CAB ang pag-encourage sa pagbuo ng iba pang political parties na naka-emphasis dito ang S sa word na parties na sa interpretation ni Attorney Narimbo ay maaring umanong bumuo ng iba't ibang political parties maliban sa UBJP. Sa kabila nito, sisikapin naman ng BFP na manumbalik ang magandang ugnayan at nakahanda umano silang makipag-coalition sa mga katunggaling political parties, lalo na sa UBJP. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Shukran, June. Maraming salamat. Aabot naman sa 53 million pesos na laga ng misdeclared na pharmaceutical products at iba pang assorted goods na walang permit sa Food and Drug Administration ang nasabat ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Sa ulat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, diniklara bilang 1,144 na piraso ng pet cages o kulungan ng mga alagang hayop ang kargamento mula China. Sa masusing pagsusuri naman natuklasan ang 336 na kahon ng gamot na may halagang 33.36 million pesos at 406 na kahon ng electronics, cosmetics, automotive parts, hardwares at accessories na nagkakahalaga ng 19.6 million pesos. Dahil dito naharap ang mga nasa likod ng shipment ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at paglabag din sa FDA Act of 2009. Pagtitiyak ni Commissioner Nepomuceno, hindi nila palalampasin ang anumang uri ng iligal na kalakalan na nakakaapekto sa lagay ng ekonomiya ng ating bansa. Hindi na magpapatupad ng pamahalaan sa online gaming platform na Roblox. Ito ay sa kabila ng lumalalang pangamba sa kaligtasan ng mga kabataan na gumagamit ng naturang laro online. Kasunod dito na naging pulong ng Department of Information and Communication Technology at ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga kinatawan ng Roblox. Ayon sa DICT, nangako sa kanilang Roblox na palalakasin ang child safety measures sa kanilang platform at magsasagawa ng mahigpit na monitoring at age-appropriate content controls. Nabatid din na maglulunsad ang Roblox ng information campaign simula April 12 para gabayan ang mga magulang sa paggamit ng parental controls kabilang ang pagmamonitor sa screen time at pagtatakda ng spending limit at pag-block sa mga hindi angkop na content. Una nang binigyan ng 30 araw ang Roblox upang tugunan ang mga ulat na ginagamit umano ang platform ng mga pedophile at mga drug trafficker upang targetin ang mga minor de edad. Magandang umaga, Pilipinas! Kinasuhan naman ng Presidential Communications Office ang isang social media page na nagpapakalat ng peking impormasyon tungkol sa kinakaharap na energy crisis ng bansa.
Mismong si PCO Secretary Dave Gomez ang nanguna sa pagharap ng reklamo sa Department of Justice laban sa mga personalidad na nasa likod ng Malasakit News Pilipinas. Tinukoy ng kalihim ang 3 post ng naturang FB page kaugnay ng di umano'y energy lockdown, fuel shortage at emergency lockdown na may intensyong magpakalat ng fake news upang lumikha ng panik sa publiko. Bunsod dito, naharap sa parusa na 6 na taong pagkabilanggo ang mga nasa likod ng Malasakit News Pilipinas dahil sa paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code, habang maaari ding madoble pa ang parusa dahil sa naharap ito sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Oy, kaya doon sa mga gumagawa ho ng ganyang klase ho ng mga kalokohan ha, mga kung ano-anong mga matakin ho ninyo, biglang tumaas ang presyo ng mga generator set sa Mindanao dahil ho doon sa sinasabing 3 buwan na magkakaroon ng blackout, di ba? Tigilan nyo na ho yung ganyang klase ho ng panluloko ha. Maganda umaga, Pilipinas! Ginang nalunod sa Tondaligan Beach sa Dagupan City. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasani Chukamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos sa kabusan ko yung Angel. Isang babaeng tinatayang may edad na 31 hanggang 35 anyos ang natagpuan ng mga lifeguard matapos itong malunod sa may dalampasigan ng Bunuan Bukid, Dagupan City. Batay sa paon ng investigasyon ng kapulisan, naganap ang insidente sa pagitan ng alas 3 hanggang alas 3:30 ng hapon. At ayon sa mga nakakitang mangingisda, mag-isa umanong ang biktima na naglalakad sa dalampasigan nang biglang tangayin ito ng malaking alon. At agad naman nakaresponde ang lifeguard, CDRMO at PNP para sa rescue operation at umabot ng mga 20 minuto bago nasagip ang biktima at nadala sa ospital, ngunit idiniklarang dead on arrival ng attending physician. Walang nakuhang anumang ID o pagkakakilanlan sa biktima na ngayon nakalagak sa isang purinarya sa syudad at nananawagan ng kapulisan sa mga naghahanap o nawawalan kasamahang babae na tumutugon sa description, makipag-ugnayan lamang sa kanilang himpilan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristar Titaguulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Lloydsminster, Canada. Oy, sa mga suki natin dyan sa Toronto, good morning. At Ma'am Evan lang dyan po sa Las Vegas, good morning. At saka sa mga suki natin, yung Midnight Singer natin ha, dyan sa San Diego, California, good morning ho sa inyo. At nakalimutan ko. Congratulations nga pala kay Ken at kay Ethel Sintay. At saka sa kanilang si Lolo Robert Sintay, Ayan, may bagong baby si Ken at saka si Ethel. Congratulations. Maganda umaga, Pilipinas! Nasono ng 76 years old na retirado at suki ng Casino Pilipino Olongapo ang 2 milyong pisong jackpot prize sa 1K for 2M nationwide Link Bingo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation noong linggo, March 29 sa Casino Pilipino Angeles, Pampanga. Sabay-sabay nilalaro ang bingo sa mga Casino Pilipino branches ng Bacolod, Cebu, Puente Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Pati na rin sa ilang partner bingo venues tulad ng Bingo B Malabon, New Star Resort and Casino, Okada Manila at Winport Resorts and Casino. Umabot ng 2.9 million pesos na tax-free ang ibinigay sa 10 regular games na may karagdagang 600,000 pesos naman para sa warm-up, speedy at UPIC M8 rounds. Binati ni PAGCOR Chairman at CEO Altenco ang nanalo sa bingo na nananatiling patok sa mga Pilipino. At kinongratulate din yung solo jackpot winner. Ay, susme. Sana all. Maraming salamat din daw, sabi po ni Chairman Tenco, sa pagsuporta sa nationwide Link Bingo event ng PAGCOR. Nagpasayang event ang mga performance ng Casino Pilipino Angeles. Kasama dito yung playback duo at Go Girls Dancers at mga singers na sina Eliza Arnaiz at Ray Lim. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang www.casinopilipino.ph o ipalaw ang Casino Pilipino sa Facebook. Maganda umaga, Pilipinas! 39 makalipas ang alas 4.
Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Pag hindi pa rin kayo sinuwerte doon sa mga naunang papremyo ho natin, mga promo natin, eto. Lakasan nyo na lamang inyong mga radyo, telebisyon. Ang tropa ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent ay nandyan sa Barangay Tatalon, Quezon City. Barangay Tatalon, Quezon City. Nandyan po ang tropa ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent. At ang ating word of the day ay... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay contiguous. Contiguous. Tagalog po ay magkadikit, magkatabi. Ayan, contiguous. Pag mamimili ka ng lupa, gusto mo ng medyo malaki, dapat mga tigwa 100 square meters na contiguous, magkakadikit. Ayan, sa Ilocano, agdikit, sangsang kamay sa. Ayan, at sa Cebuano naman, maghiyusa. Ayan, maghiyusa. Magandang umaga, Pilipinas! Parang yung mga taniman ng kakao dyan ho sa lalawigan ng Quezon, magkakadikit, contiguous. Para napapangalagaan, sabi nga ni Jackson Dique, kinakailangan i-manage din natin ang lakas ng hangin, tama ng hangin sa ating pong mga taniman, mga fruit bearing, kaya kinakailangan ng mga barrier. Pero ma-achieve mo yan kung contiguous ang iyong lugar. Ayan, And speaking of kakao, tuloy ho yung pagpuproduce ng dekalidad na kakao beans ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa mga taniman ho, sa mga bundok ho dyan sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at DOST. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. I-check po ninyo may mahigit 10 variants yan. Ang mga raw material ay galing din sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino pang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mga resolusyon ng IATF crisis inaprobahan ng Davao City Government. Ano kayang mga nilalaman yan? Alamin natin mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. May butag ni mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, inaprubahan at formal ng pinagtibay ng Interagency Task Force on Emergency Socio-Economic Crisis Response o IETF crisis ang ilang mahalagang resolusyon sa kanilang unang regular na pulong Abril 6, 2026 sa ilalim ng IETF Crisis Resolution No. 1. Hinikayat ang lahat ng tanggapan ng City Government of Davao na bawasan ng 15% ang kanilang konsumo sa fuel maliban sa mga prioridad na opisina tulad ng nasa emergency at health sectors. Samantala sa Resolution No. 2, inatasan ng Business Bureau na pansamantalang tanggihan ang lahat ng kahilingan para sa motorcade sa lungsod habang umiiral ang crisis sa fuel. Sa Resolution No. 3, pinagtibay ang mga rekomendasyon ng City Planning and Development Office kaugnay sa energy efficiency at conservation measures na ipapatupad sa iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan. Layunin ng mga hakbang na ito na mabawasan ang konsumo ng enerhiya at matiyak ang sapat na supply ng fuel sa gitna ng umiiral na krisis. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter. Dalawang production operator naman ng isang kumpanya arestado matapos magpuslit ng gamit ng kumpanya sa Hermosa, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang. Aris 37, Danny, good morning.
Naharap ngayon ng 2 empleyado ng kumpanya sa kasong qualified theft matapos mahuli sila sa takang paglabas ng mga gamit ng kumpanya sa Enjoy Electronics Subic International Corporation sa loob ng tipo High-Tech Eco Park, Barangay Tipo Hermosa, Bataan, alas 5:15 ng hapon. Kinilala mga suspect na edad 22 at 18 taong gulang na kapwa production operator na nasabing kumpanya. Nahuli ang mga ito ng duty security guard habang nagsasagawa ng routine inspection sa exit gate kung saan nadiskubre ang mga nakatagong kagamitan sa kanilang bag, kabilang ang 4 na piraso ng 16 GB RAM, 7 piraso ng chip at 6 na brass bullet terminal na tinatayang nagkakalagang kabuuan nito sa humigit kumulang 60,000 piso. Ang mga suspect ay isinuko sa SBMA Intelligence and Investigation Office bago tuluyang dinala sa Hermosa Municipal Police Station dakong alas 11 ng gabi. Kasalukuyang nasa kustodiyan na ng pulisya ang mga suspect at haharapin ng mga ito ang isasampang kaso. Dadi kumilang RH37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pakikayungan sa masuki natin dyan po sa Pampanga. Pinalawig naman ng Philippine Airlines ang suspensyon ng kanilang flight patungong Middle East dahil sa nagpapatuloy na banta sa seguridad at restriction sa airspace ng rehiyon. Sa anunsyo ng PAL, palalawigin ang kanselasyon ng mga biyahe patungong Doha at Dubai hanggang May 31, 2026 habang ang mga flight naman patungong Riyadh suspendido rin hanggang bukas April 9. Unang itinakda ang kanselasyon ng flight ng airline patungong Doha at Dubai hanggang April 30 at April 8 naman para sa Riyadh. Pero dahil nga po sa kawalan ng katiyakan kung kailan hukupang sigalot sa gitnang silangan, minabuti ng PAL na higitan ang kanilang precautionary measures. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Alberta, Canada. Sa mga suki natin sa New York, good morning! Tatalakay na ng Kamara ngayong araw ang resolusyon o ang mga solusyon upang mabawasan ang epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East, lalo na sa presyo ng langis at sa ekonomiya ng bansa. Isasagawa ang high-level joint hearing sa pangunguna ng House Committee on Ways and Means kasama ang 12 pang komite. Inatasan ni Speaker Faustino Boji D. III ang mga mababatas na bumuo ng isang legislative response upang matugunan ang agarang epekto at mapalakas pa ang pangmatagalang katatagan ng ating ekonomiya dahil sa tumitinding sigalot sa gitang silangan. Inaasahan dadalo sa pagdinig ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya, kasama dito ang sa Department of Energy, Department of Finance, Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs, diyan din ang mga economic managers ng pamahalaan. Kabilang din sa inimbitahan ay mga kinatawan mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, World Bank at Asian Development Bank. Alas 4:50 ang oras sa buong kapuluan. Drag na naman sa Kalbayog, Samar, nabuwag sa operasyon ng PIDEA at mga pulis. May 3 natimbog. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, good morning. Nabuwag ng otoridad ang isang drug den sa Calbayog City sa Samar matapos na maglunsad ng operasyon laban sa legal na droga ang PIDEA at Calbayog Police. Sa nasabing operasyon laban sa legal na droga, 3 ang natiklo ng otoridad na sangkot dito. Ang operasyon naganap sa Barangay Obrero ng naturang syudad. Kinilala ng otoridad ang mga naaresto na sangkot sa legal na droga sa kanilang mga alias na si Yakyak, 57 taong gulang, isang nakilalang si alias Merang, 25 taong gulang, at alias Angga, 30 taong gulang. Sa report ng PIDEA, nasa 8.72 gramo ng shabu ang nasabat na may kabuo ang halaga na mahigit sa 59,000 pesos, buy bust money, cellphone, IDs at iba pang drug paraphernalias. Kasalukuyan na nakakulong ang 3 at nahaharap sa kaso sa paglabag ng mga ito sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tigil salamat, Jane Galit Bantayan. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. May huli na. May huli na si Sherwin Alparo. Sherwin, good morning. Yes, magandang umaga Kuya Angel at dito nga sa Barangay Tatalon sa Quezon City, mapapatulan ka sa saya dahil habang nanonood ng TV, yan sa kanilang tindahan, itong nagtitinda ng 24 oras na karinderyahan dito sa Barangay Tatalon nanalo. Pangalan mo ate? Julin Lanusa po.
Ate Julie Lanusa. Yan, taga saan ang mga Lanusa? Mr. ko, hindi ko po, Cagayan? O, talagang pag mister, di mo alam. Pero pag kayo, ano nga middle name mo? Abdul po. Abdul, ang mga Abdul taga? Mindanao. Dalawan, no? Taga Ayala Mindanao. City. Ha? Ayala City po. Asa ka dapit sa Mindanao, ma'am? Sa Ayala po. Ay, hindi, sa Mindanao ba? Asa ka dapit? Sambuanga? Sa Mindanao. Sambuanga po. Sambuanga. Ayala City. Sambuanga City. Oo. Sa Bacana to, sa Bacana. Oo. Bacana po. Pero hindi ako ganong kasi di naman ako lumaki doon eh. Hindi. Saan ka lumaki? Dito na po. Sa Manila. Talaga ba? Talaga bang lumaki ka? Ay, yes. Or hindi naman lumaki? Sige, bigyan mo na at baka lumaki siya sakali. Sherwin. Sino ba paborito mong announcer tuwing umaga sa DZRH? Si Angelo Palmones po, tsaka si Anthony Taberna, tsaka si Jerry po. Ayan, dahil paborito mo si Kuya Angel Palmones sa Tang Diyos, na 1,000 pieces. Wow, thank you po. Thank you. At ako, madadagdagan prize kapag nasagot mo ang ating word of the day. Yan, ang ating word of the day ay... Contagious? Contagious. Yan, dahil nakuha mo ating word of the day. Ito ang DZRH Major Component. Katisyado ng Astron, ang official radio set partner ng DZRH Alagang Astron. Alagang Maasan, ano yun? Alam ko, wala yun. Yung component. Yan talaga ang inaabangan ko. Ang po. Inaabangan talaga niya yung medium component. At syempre, meron ka rin tatanggaping grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At ang pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango, ang Private Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stay-Away Formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming nabanubos yan. And syempre, speaking of labahan, di mo nalalabahan, isusuot mo ng 6 na taon ng walang hubaran ang pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt na minomodelo ng kapitbahay niyong may pinakamalalim na dimple. Thank you po. Salamat. Away, isa pa yan. Ang sinasabi niya na inggit nga daw siya dahil napanood niya yung nanay ng classmate niya na nanalo sa atin. Ganon? Opo, sabi ko nga, dapat dito din sa amin, mapunta sila. Effective ang dasal. Dasal lang lagi, ma'am, ha? Ayan. Opo, thank you po. Alang ano man. Enjoy. Ayan, ha? Salamat. Nako, maraming salamat din na syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutong sa DZRH. Baka na susunod nating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, shooting tatanong para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buenos dias, Zamboanga! Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash promo. 55 makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactosrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. Pero ang rekomendasyon nga po na madalabasa, mga 1 oras bago matulog, 2 kapsula. Mas may enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactosrin plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung mga tinatawag na madalubhasa na commander ang ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultabayo nakatutulong para ma-achieve natin magandang tulog. Pag magandang tulog, may magandang gising, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, may mga concerns pa kayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871 or any question under the sun na may kinalaman sa kalusugan, pwede nyo ipukol sa ating pong mga medical experts na naka-standby dyan sa 0931-033-2871. Sasagutin nila yan ng abot sa kanilang makakaya. Ang ultabayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified, available sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. Ang magandang balita kapag bumili ka ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules, sa alino ang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA, CFR permit number 0981, series of 2025. Mahalagang paalala ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Anyari.
DZRH number 1. Na naman! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. 3 minuto na lamang, alas 5 na ng umaga, mga pagdinig ng House Justice Committee magpapatuloy sa harap ng petisyon sa Korte Suprema ng kampo ni VP Inday Sara na ihinto na muna yung impeachment proceedings ng Kamara. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Riganan, RH12. Manang Milky. Nakabatay sa mali umanong paglalahad ng mga pangyayari at maling interpretasyon ng saligang batas ang petisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Reaksyon to ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Committee, sa petisyon na isinumite ni VP Sara sa Supreme Court para pigilan ang nagpapatuloy na impeachment proceedings ng komite. Paliwanag ni Ridon, kapangyarihan ng Committee on Justice na magsagawa ng pagdinig, mag-issue ng subpoena at mangalap ng ebidensya at ito'y nakapaloob sa saligang batas, sa House Rules on Impeachment at sa nagdaang kaso ng Duterte versus House. Sabi ni Ridon, sa harap ng panilinlang sa Korte Suprema at sa publiko, magpapatuloy ang komite sa proseso ng pagpapanagot sa pangalawang Pangulo sa usapin ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at pagbabanta sa Pangulo ng Pilipinas. Lalapag-anya sa masusunod na araw ang mga dokumento mula sa Ombudsman, BIR at Securities and Exchange Commission. Git pa ni Ridon, nasa gitna na tayo ng proseso ng pagpapanagot sa pangalawang Pangulo at tuloy-tuloy na ito hanggang sa pinakadulo. Ako si Milky Riguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Naglunsad naman ang Department of Agriculture ng serye ng mga hakbang upang protektahan ang mga magsasaka, mga mangingisda at mga mamimili mula sa pagtaas ng gasto sa produksyon ng pagkain dahil sa tumataas ng presyo ng langis. Sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., isinasaad na dapat bahagi ng whole of government approach ang pagtugon sa kasalukuyang energy emergency ang sektor ng ating mga magsasaka. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tumaas ang food inflation para sa bottom 30% income households ng bansa mula 1.9% noong Pebrero, naging 3.7% nitong Marso. Bagamat bunga ito na mataas na gasto sa inputs at ganyan din ang transportasyon, dulot nga ng pagtaas ng presyo ng langis, binigyan din naman ni Secretary Francisco Chu Laurel na sapat pa rin dapat ang supply ng pagkain. Kahit na inaasahang mananatiling mataas ang presyo sa panandaliang panahon. Sinabi ni Laurel, upang protektahan ang mga magsasaka at mga mangingisda laban sa tumataas na gastusin at upang panatilihin ang abot kayang halaga ng pagkain para sa lahat ng Pilipino, pinagsama-sama na ang mga pinansyal na tulong at pagsisiguro ng mahalagang inputs gaya ng pataba. Sinabi ni Laurel na kaagad nilang inilunsad ang programang tulad ng Benting Bigas Merona habang pinabibilis din ang mga inisyatiba sa infrastruktura kabilang ang farm-to-market roads, rice processing system at post-harvest facilities. Ang mahakbang na ito ay nagpapababa sa gastusin ng produksyon, nagpapatatag sa supply at nagpapalakas sa kita ng mga magsasaka. Umaga, Pilipinas! Si Yasmin Curdy itinuloy ang reklamo laban sa dating paaralan ng kanyang anak na nabiktima ng bullying. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Itinuloy ni Yasmin Curdy ang reklamo laban sa eskwelahan na dating pinag-aaralan ng panganay ng anak niyang si Ayesha Sara. Ipinost ni Yasmin sa kanyang social media account kahapon ang pagpunta nila ng asawa niyang si Rachel De Villa sa may Department of Education para formal na ihain ang reklamo sa dating pinag-aaralan ng kanyang anak. Kaugnay ito sa bullying di umano na naranasan ng kanyang anak sa mga classmates nito. Nagpasalamat si Yasmin sa mga abogado nito at sa law school na pinag-aralan niya na sumuporta
sa pinaglaban niya para sa kanyang anak at pati na rin sa DepEd Secretary na si Secretary Sani Angara. Ayon kay Yasmin, administrative na reklamo raw ito laban sa eskwelahan ng kanyang anak. Hindi raw kasi na-handle ng maayos ang eskwelahan ito ang reklamo niyang pambubuli ng mga classmates sa kanyang anak. Ito ang dahilan kung bakit inilipat na ni Yasmin sa ibang paaralan itong si Ayesha. Sa post pa ni Yasmin ay ipinarating niya sa mga magulang na kung ano ang dapat na gawin kung sakaling mabuli ang kanilang anak. At ang bahagi ng post nito, parents and kids speak up. If schools do not act, you have the right to elevate our concerns. Tumawag lang daw sa telesafe hotline na 33733 ng SMART at PLDT o mag-email sa weprotectlearners and deped.gov.ph or tumawag sa telephone numbers 8638-1782 or 8632-1372. Ang sabi pa ni Yasmin, every child deserves to feel safe, heard, and protected. End of quote. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Maganda umaga, Pilipinas! 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Baka nakakalimutan nyo ha. Ikawalo pa lang tayo ng Abril 2026. Ngayon po ay Miyerkules. Mataas na inflation rate dahil sa krisis sa presyo ng langis. Nakababahala na. Yan po ayon kay Senator Joel Villanueva. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Nakababahala ang mataas na inflation rate na naitala nitong buwan ng Marso. Ito matapos maitala ang 4.1% na inflation rate na iniugnay sa krisis sa presyo ng langis. Ayon kay Senador Joel Villanueva, lahat tayo epektado ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, ngunit ang pinakamatinding tatamaan ay ang mga minimum wage earners at pamilya ng mga OFW. Dahil sa pagsirit ng presyo ng langis ay nagkaroon ng domino effect sa presyo ng iba pang pangunahing bilihin kasama ng bigas, gulay at isda. Sabi ni Villanueva, hindi sapat ang tingi-tinging pagtugon sa problema mula sa ating pamahalaan. Kinalampag nito ang mga miyembro ng kabinete na magpakita ng sense of urgency dahil ang mga numero ay pinakikitang matindi na ang dagok sa pamilyang Pilipino. Ginampanan na umano ng Kongreso ang papel nito para ipasa ang suspension sa excise tax at ang Malacanang nang magpapatupad nito. Nanawagan nito sa gobyerno na dapat gawin ang lahat upang mapanatili ang mga trabaho at suportahan ang mga may maliliit na negosyo. Kailangan ng Emergency Employment Program at pangmatagalang Master Plan. Ito si RH28, Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala si Alzar Aurelio ng Pag-asa. Kasama na natin, Alzar. Good morning. Hello, good morning po, Sir Angel. Ganun din po sa lahat ng taga-subaybay. Well, asahan pa rin natin na mainit at malansangan na panahon sa bansa. Pero may tsansa pa rin ng mga isolated na pag-ulan o sandaling buhos ng ulan, lalo na nasa bandang Visayas at sa Mindanao. Dahil sa mainit at malansangan na panahon, ang inaasa nating heat index na kung saan napilang mataas na heat index natin inaasahan ngayong araw ay 42 degrees Celsius doon po sa Cotabato City at Butuan City. Sa Metro Manila, ang forecast heat index ay 37 degrees Celsius. Sa mga kababayan po natin may balak o nagpaplano pumalaot, sit naman po dahil ang lagay nating karagatan ay banayad hanggang sa katantaman nito.
Yan ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Maraming salamat, Alzar Aurelio. Again, 42 degrees Celsius ang inaasahan nating agwat ng temperatura. Kaya't kinakailangan ho siguro ang iba yung pag-iingat. Laging maglagay po ng sunblock. Tatlong mga 20 to 15 to 20 minutes bago daw kayo ma-expose sa init ng araw. Pero kung hanggat maaari, iwasan natin yung init ng araw sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maganda umaga, Pilipinas! Ngayon po ay buwan ng kalutong Pilipino. Sinabi po ni Senator Loren Legarda, ang buwan ng kalutong Pilipino ay pinagdiriwang tuwing Abril. Nagbibigay din ito sa kaugnayan ng seguridad sa pagkain at pamanang kultural at ipinapakita kung paano pinatatatag ang mga ito ng mga pamilyang Pilipino at komunidad sa gitna ng mga nagbabagong panahon. Ang buwan ng kalutong Pilipino ay paalala din na ang pagkain ay higit pa sa sustansya. Ito ay kultura, alaala at lakas. Ang pangangalaga sa ating mga magsasaka at mga mangingisda ay nagsisiguro na ang mga pamilya ay patuloy na makapagsasalo-salo sa hapag ng may dignidad, pag-asa at siyempre pagkakabuklod. Ang pagdiriwang ngayong taon ay may temang Connected to by Taste, Filipino Food in the Flavors of ASEAN. Host pala ang Pilipinas, ano ha? Oo nga pala, host ang Pilipinas po sa ASEAN Summit. Ayon po kay Senator Legarda, ipinakikita ng temang ito kung paano pinag-uugnay ng lutuing Pilipino ang mga tao sa iba't ibang kultura at pinatitibay ang kooperasyon sa pamamagitan ng magkakatulad na lasa at tradisyon. Binigyan din niya na ang unang pagpili ng Michelin Guide 2026 para sa Manila, Environs at Cebu bilang isang makasaysayang sandali para sa Philippine Gastronomics. Isang restaurant po sa Makati ang ginawaran ng 2 Michelin stars. 8 restaurant naman ang nagawaran sa Makati. Taguig, Parañaque at Cavite nakatanggap din ng tig-1 bituin. May 25 na establishments naman ang ginawaran ng Bib Gourmand at 74 ang kinilala bilang Michelin selected. Sa kabuuan, 108 na mga establishmento ang nasuri at nagpapakita ng lawak at lakas ng kainan sa ating bansa. Isa ho sa mga talagang dinadayo sa Pilipinas ay ang pagkain. Ayan. Bilang tagapangulo ng Senate Committee on Culture and the Arts, nag-ain naman si Senator Legarda ng Senate Bill 822 o ang Philippine Culinary Heritage Act na naglalayong gawing institutionalize ang pangangalaga at promosyon sa mga tradisyong kulinarya. Itinatatag din ng panukala ang Committee on Philippine Gastronomy and Culinary Heritage sa ilalim ng National Commission for the Culture and Arts upang magsagawa ng culinary mapping, suportahan ang mga lokal na mga producer ng pagkain at tiyakin ang taunang pagdiriwan ng buwan ng Pilipinong o ng pagkain Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Paano nga naman na uunlad ang pagkain Pilipino kung ang sektor ho ng pagsasaka ay napapabayaan? Ano, ha? Siguro mas makuhang isa sa mga problema natin dito, walang matinong kinatawan ang sektor ng pagsasaka sa Kongreso. Kasama natin si Attorney Jen Du, Secretary General ng Magsasaka Party List. Ganda naman ang pangalan ni Attorney. Attorney na, General pa. Attorney Du, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Angel. Talaga, ang binigyan na pangalan sa inyo ng magulang mo, General? Tama po kayo. Yun po ang aking binigay. Ang binigay ng magulang ko po. Bakit? Nasa militar bang tatay mo? Hindi po. Retired government official po ang aking tatay. Ay, bakit? Housewife naman ang aking nanay. Ay, bakit General? Nung bata ako sabi po nila anak, alam mo naman, di ko naman alam kung mapapag-aral ko kayo paglaki nyo. At least kahit di ko mapag-aral, may mga titulo kayo lahat. Sabi Tanong ni Malu may kapatid ka daw bang colonel at saka major? Hindi po. Pero meron po ako kapatid na judge, justice at minister. Ang ganda. Ayos talaga ni-ready sa inyo, ha? Talaga, ha? So, sa ang pangalan ng mga kapatid nyo, meron kang kapatid na Minister Du.
Yes po, meron po. Ayos. Ano yung isa? Minister Judge Do? Do at Judge Do. Kasi Justice Do. Si Justice Do, anong trabaho ngayon? Ano po, dentista po. Doktor na, justice pa. Ayos binigyan niyo ng ideya yung mga yung mga may bagong silang na sanggol. Teka muna. Buti nga po na pagtapos kami. Pero tingnan mo naman, attorney, general, pero ang kinakatawan, ang gusto nyo katawanin ay ang magsasaka party list. Teka muna, ano bang nangyayari na sa inyong party list? May ruling na ang Korte Suprema, pumabor doon sa inyong petition. Di ba? Kayo ang petitioner? Yes po, ako po mismo actually ang petitioner sa Supreme Court. Kung maaalala po kasi ng mga tagapakinig, taong 2019 po nakaupo na po kami sa magsasaka party list. Okay. 2022 elections nanalo rin po kami. Pero yun na po, hindi na po kami nakaupo nung dahil meron nga pong umaagaw ng mga panahon po na yun sa magsasaka party list. Alam niyo po kasi sa Mampalad, iilan lang dyan sa Kongreso ang parang tunay na party list po sa kami po, sa magsasaka party list, talagang binuo ng mga magsasaka. Oo. Alam mo yan, naging congressman po kayo sa Angel, di ba? Oo, mahirap manalo. Pagka totoong sektor yung kinakatawan mo. Unang-una, walang gustong mag-ambag. Sariling bulso mo gagastos. So, nanalo kayo noong 2019, pero hindi kayo... 2022. And 2022, 2019 may nakaupo. Meron po. Tapos 2022, may nanalo kayo pero hindi kayo nakaupo. Ayan, okay. Opo. So, anong ruling ng Korte Suprema na pumapabor sa inyo? Ang nangyari po kasi noon, nagkaso kami sa Supreme Court dahil yung COMELEC, inaward yung, hindi ko nga ito maintindihan, inaward yung Certificate of Proclamation sa ibang tao. Kasi may ibang nag-file para sa magsasaka party list. So, it was a long and protracted legal battle. But in the end, ang Korte Suprema po ay nag-decide na ang magsasaka party list ay yung, kumbaga yung faction po na kasama ako. Kasi po ako simulat sa pool, ako ang original Secretary General. Okay. Sino-sino, ano-ano yung mga grupo na kasama ho ng inyong itong grupo? Ay yung mga farmers co-ops po talaga all over the Philippines. Farmers co-op. Yung mga liga ng mga MAU ng Municipal Agricultural Officers. Kasama nyo rin yung mga iba pong mga MAU po nakaka-relate. Pero yung sa liga po, may mga kaibigan po diyan. Nakasama din. Yes po. Oo. So sa anong mga regions nanggagaling yung mga farmers ho ninyo na kapanalig? Luzon, Visayas, Mindanao po yan. Pero ang concentration po nasa Region 3 at saka Region 6. Yung talagang mga farmers, mga farming regions yan. Ayan. Oo. Sino dapat ang maging kinatawan ninyo noong 2022? Noong 2022 po, marami pong nag-file una, yung dating aming congressman nung naupo noong 2019, si Attorney Aljo Tabatbat, na aking klase dati, kaibigan. Tapos po, meron po nag-file itong actually nakaupong congressman ngayon to ayaw ko sa anong banggit pero si dating Pasingero Party List, congressman nominee. Tapos, nag-nominate. Ayaw ko lang banggit yung pangalan kasi Hindi, ibig niyo sabihin, mula sa inyo, lumipat, bumuo ng ibang party list, ganon? Hindi po, galing siya po sa Aero Party List, natalo siya doon, tapos inaagaw niya nun yung magsasaka. Parang ganun po ang nangyari. Okay. Yun po ang naging kaso sa Supreme Court. Okay. Pero kasamaang palad, naging final and executory na itong Supreme Court case noong, ito lang po, last year lang, noong July 2025. Nung tapos na, no? Hindi na kayo lumaban. Ang termino. Tapos tumakbo kami po ng 2025 din, dahil nga sa gawa ng gulo, tapos hindi po nakaupo ng 2022 to 2025, kinapos po kami ng ilang boto lang. Naka 200,000 plus votes rin kami, pero pinapos na po. Okay. So, kayo ho ang kumakatawan sa sektor ng mga magsasaka. Kasi yung isang grupo yata, ang tawag doon, yung FFF, Federation of Four Farmers lang pala yun. hindi po namin kasama yung mga...
Apat lang walang miyembro na dati 3, naging 4 kaya Federation of 4 Farmers. At least po dumadami sila. Okay. So ngayon sa darating na eleksyon, malinaw na doon sa ruling ng Korte Suprema na kayo ang pipili ng kinatawan. Yes po. Final and executory judgment na po yun. Umaga wala na po pwedeng mag-MR o apila. Para naman at least finally magkaroon ng totoong kinatuan ang mga magsasaka sa Kongreso, ano ha? Anong ruling na ano pang iniintay? May sinasabing hinihintay pang ruling galing sa Korte Suprema. Opo, kasi po itong meron na naman nga pong mga bago. Alam niyo po, sabi ko kasi yung pagbago yung paging Pampers ito na wala naman kami malaking backer sa likod namin so marami nang gugulo. Yung nabanggit niyo na nga po kanina, yung Federation of Free Farmers sila pupumulit na sila daw yung sa magsasaka Pampers, never naman po namin sila naging miyembro since the start. Hindi ko alam nakipag-deal ata itong aming dating pinatawad si Argel Kabatbat ng dito kay Federation of Free Farmers para sila daw ay maging magsasaka party list. Kaya ang problema nila, mayroon po Supreme Court ruling na nagsasabi na actually pangalan ko po mismo ang nakalagay doon. Oo nga, pangalan nyo, nabasa ko kaya nga nililinaw natin na finally merong ruling ang Korte Suprema, kinikilala kayo bilang lehitimo tunay na sektor action niya ng magsasaka party list. So, i-file po sa COMELEC last year din po after po naging final and executory yung kaso. Okay. Pero pending pa rin po hanggang ngayon yung resolution po nun. Okay. So, attorney, paano nyo ngayon tinutulungan ang inyong mga kapanalig, itong miyembro ho ninyong mga magsasaka? Never naman po kaming tumigil po sa pagkilos. No? Kasi even before 2019, even before po naging party list ang magsasaka, talagang yan po ang aming bukasyon eh. Ako po isang abogado rin po ako ng mga magsasaka. Ngayon po, itong mga aming mga co-ops, no? Sa kabutihang palad, pabuti-buti itong panahon ni President BBM, medyo nagiging maganda naman po ang mga resulta ng aming mga engagement sa gobyerno, lalo sa Department of Agriculture. Kumbaga po, malayo po dyan kasi mga coconut farmers, rice farmers, na ngayon nagkakaroon ng access sa mga serbisyo ng gobyerno. So, tuloy-tuloy naman po ang aming pag-access sa mga loans dito sa ECTC, sa mga pagkuha po ng mga pharmaceries, mga pataba, etc. Na malaking tulong po sa aming mga miyembro. Okay. So hindi na argambyado ha ngayong mga panahon ito kasi ang ngayon paunahan kung sino yung makakatanggap ng subsidy. So ang inyong ginagaranti nakakarating ho sa inyong mga miyembro sa ating mga magsasaka yung pong mga ayuda na dapat na makarating sa kanila. Opo, siyempre po lagi namang kulang po yan Sir Angel, no? Alam naman natin yan, siyempre limitado ang budget ng gobyerno. Pero at least po ngayon malaking pagkakaiba talaga sa nung nakaraan na nakakarating talaga hanggang sa baba. So, yun ay malaking pasasalamat po natin sa ngayon. Okay. Pero, much to be decided pa talaga. Talagang kulang talaga pondo ng gobyerno At napakarami pang mga magsasaka ang kailangan maka-access. Ang ngayon talagang nakaka-access na. Ang lagi kasi nila sinasabi, attorney, pagka ganito daw mga grupong sektor na magsasaka, ng mga manggagawa, kadalasan mga life leaning, ano bang leaning ho ninyo? Siguro hindi naman kayo, general kayo. Namin sa isang sektor po namin. Issue-based lang po tayo. Hindi kayo... Mga kanang kaliwa, hindi po namin masyado kami yan. Hindi kayo makakaliwa. Okay. Sa sektor lang po ng magsasaka. Sektor lang magsasaka. Ayan, okay. Kasi nga, sabi ko, general kayo Attorney, maraming salamat for joining us. Magandang umaga po. At sana nga, hindi maargabyado ang sektor ng pagsasaka sa mga darating pang eleksyon at maliwanagan ito sa lalong madaling panahon o ma-resolve na sa lalong madaling panahon ng COMELEC. Thank you. Maraming salamat po.
Maraming salamat po sa Angel. Magandang umaga. Magandang umaga. Si Attorney General Du. Kaya pala Gen Du. Akala ko kung saan ang galing yun Gen. Yung pala General talaga, no? Kapatid niya si Justice Du at saka si Judge Du. Sa mga magulang, may idea na kayo, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Ay, basta kung may mga importanteng lakad kayo, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Ha? Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! 24 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa San Pedro, Laguna, sa Inupacan, Leyte, sa mga taga Nueva Vizcaya, good morning. At sa mga taga Paracale naman, babatiin ko muna ng happy birthday ang isa sa mga anak ng Paracale, pinagmamalaking anak ng Paracale, si General, ito talaga General Efren Yebra. Ayan, ha? Ang dakilang anak ng Paracale. Ayan, ha? Binabati siya ng mga poging membro ng class mapitagan ng PMA. Lahat ng mga PMAer, mga pogi yan. Ano, ha? Pero pinaka-pogi, yung class mapitagan. Walang pwedeng kumontra dyan. Ay, doon sa mga pabalik ng Pilipinas, wag nang magpasalubong na imported at tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate ay brand ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulungan po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting matila ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Basta may enough na sunlight. Ano, ha? Pero ang rekomendasyon nga dapat na ito'y may direct contact sa sun. Ha? Available po ang tangerine chocolate sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variant. Saan ang mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ano, ha? Tangerinechocolate.ph. May mahigit 10 variants na available dyan. Ha? At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ang tangerine chocolate ay gawang Pinoy, gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Kinahuhumalingan ngayon sa social media ang proyekto ng isang estudyante ng economics mula sa University of the Philippines, dyan po sa Diliman. Matapos nitong ilabas ang itinuturing na pinakadetalyadong mapa ng educational attainment sa buong bansa. Si Timothy Hormigos, miyembro ng UP School of Economics Registration Volunteer Corps, ang nasa likod ng interactive map na ito. Ayan, check ko ninyo. Gamit po ang datos mula sa 2020 Census of Population and Housing ng Philippine Statistics Authority, visual na ipinapakita ni Hormigos ang kalagayan ng sektor ng edukasyon sa mahigit 42,000 barangays ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng kanyang microsite, makikita ng user ang dominant level of educational attainment sa bawat komunidad mula sa mga hindi nakatapos sa basic education hanggang sa college graduates. Napaka-importante po nitong data na ito para po sa pag-allocate natin ng pondo dun ho sa mga barangay na talagang nangangailangan ng eskwelahan o tamang eskwelahan. Sa pamamagitan nga po ng kanyang microsite, makikita ng mga user ang dominant level of educational attainment sa bawat komunidad mula sa mga hindi nakapagtapos ng basic education hanggang sa mga college graduate. Ayon kay Hormigos, layunin ng proyektong ipakita ang detalye na madalas na nawawala sa mga national report. Ang bawat barangay ay may kulay base sa antas ng edukasyon. Mas madilim ang kulay, mas mataas ang konsentrasyon ng mga hindi o ng mga nakakapagtapos. Para kay Hormigos, ang mapa
ay magsisilbing salamin ng hindi pantay na oportunidad sa edukasyon sa iba't ibang dako ng bansa. Sa kabila ng tagumpay ng proyekto, kinilala ni Hormigos ang ilang limitasyon nito, partikular na ang katotohanang isinagawa ang 2020 census sa pamamagitan ng mga survey noong panahon ng pandemya na maaaring magresulta sa ilang gaps at mga datos. Gayunman, umani ng papuri ang interactive platform na may temang bawat barangay, buong bayan. Para sa maraming netizen, ang proyektong ito ay isang eye-opener at patunay na ang tunay na kalagayan ng bansa ay makikita hindi lamang sa kwento, hindi lamang sa mga usapin, kundi sa mapang i-develop nitong batang estudyante ng UP Economics, College of Economics. Ayan, tingnan ho ninyo, at sana magsilbing gabay nga ito sa ating mga policy makers, sa halip na batikusin, sabihin na hindi naman totoo yan, magsilbing gabay sa atin kung saan ba natin dapat i-allocate ang pondo. Mali tayo na pupunta kung saan-saan di ba? Napakakinabangan lang ng iilan. Oo. Baka po pwede pagka nagbayad ka ng tax ngayon dahil na panahon ngayon ng pagbabayad ng tax, sabihin mo, dapat itong pondong ito, ang bibigay ko ay ma-allocate sa sektor ng edukasyon sa ganitong lugar. Sana nga. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, muling magandang umaga po. Binabati nga pala natin ng magandang umaga ang mga taga-BIR, Lalong-lalo na ho yung, kung sino man itong mga bagong grupo ito ngayon, Sige, bukas makalawa, mahihilugar si kayo, lalo na yung isang nag-utos, sa kanyang mga tauhan na maghanap daw po ng mga accountant, at saka mga Chinese businessmen na gustong mag-settle ng kanilang LOA, letter of abuse, letter of authority. Kinansila na ho yan. Kansilado na yan. Huwag na kayong magpumilit. Mga naghahabol daw ho sa mga fake transactions. Mahiya naman kayo, Matindi na ng krisis ngayon, ganyan pa rin hong inaatupag ho ninyo. Maganda umaga, Pilipinas! Paalala natin ang sabi ni Pangulong BBM. Mahiya naman kayo. Ganyan din kayo ang tema niya sa June. Sa muling pagharap ng Pangulo sa taong bayan. Sasabihin niya kaya ulit, Mahiya naman kayo. o napahiya ako. Kasi ang betsa pala mga kasamahan niya. Sa gandang market, Caloocan City, naroon si Edwin Duque. RH23, Edwin, good morning. Edwin. Uy, nawawala si Edwin. Malu. Doña Malu, where is Edwin Duque? Edwin. Itinalaga bilang external auditor ng World Trade Organization ang Commission on Audit ng Pilipinas. Bakitan nyo? Ganun kagagaling ang mga Pilipino, Papalitan ng COA ang Cour des Comptes ng France, ang Supreme Auditing Body ng nasabing bansa. Alinsunod dito sa rekomendasyon ng Committee on Budget, Finance and Administration ng WTO. Dahil dito magsisilbi ngayon ang Commission on Audit ng Pilipinas sa WTO sa loob ng 6 na taon bilang auditor na may tungkuling pangasiwaan ng pagsusuri sa operasyon, financial statement at pension plan ng organisasyon. Matatandaan hindi itong unang pagkakataon na kinilala ang COA ng Pilipinas sa ibang bansa dahil sa dati na rin itong nagsilbing auditor para sa mga ahensya ng United Nations tulad ng World Health Organization, International Labour Organization o ILO at Food and Agriculture Organization. Balikan na natin si Edwin Duque. Edwin, good morning. Ay, buntaga, Kuya Gel. Basta napaganda yung pagkabantay ngayon ng mga excuse at dito sa mga barkado. Dahil ito nga, Kuya Gel ay hindi mabiling natin. Wala sa 220, naging 200, abay, bumaba ngayon ng hanggang 195. Ito sa Sagandang Market sa kanila. Habang yung baboy naman, dati 360 bumaba ng 350, ang pork chop 350, abang yung giniling naman ay 340, yung pataunahan na pilihan ay 340 pesos mula sa dati 360. Pero itong lempo, ito yung hindi na gumalaw, dati naging 390, naging 430. Pero bahagyang bumaba ngayon ng 420. Kaya yung ibang nagsamantala ng presyo nakaraan ay bantay sarado na sila ngayon.
dahil yan ang binabantayan ng LTOs. Pero itong camping ay 540 at itong baka naman si Angel ay 470. 40 hanggang 20 pesos yung itinaas itong dalawang klase ng karne, kambing at baka. Bumaba rin ng bagya itong presyo ng bangus mula sa dating 240 ay balik sa 220 pesos bawat kilo. Ito yung galing ng Pangasinan at Batangas at itong galing ng Bulacan. At pinakamababa presyo ay 160 pesos. 300 naman yung bisogo habang yung bakuko na sinasabi na masarap pag-isip ay 300 pesos bawat kilo. At tilapia, ito pinakastaas, 140 at ang pinakamahal dito ay 150. Malilit na klase pa ito ng tilapia na galing naman ng Batangas at Bulacan. Ang galunggong ay medyo bumaba na 260, Philippine 260. Yung pusit, ito yung pusit lobot. Ito yung 400 pesos to Angel at yung pusit kalawang 150 na Calamares to ang pusit tuna, ito yung 260 at pinakamalaki nito ay 450 pesos. Bumaba pa rin yung presyo ng yun dahil meron ng 190, 220 yung sunod at ang pinakamataas nito rin mula sa dating 1,002 ay nabibili mo ng 800 pesos bawat kilo. Hindi na gumalaw yung iba pang presyo ng mga isda. Habang itong presyo ng gulay ito ay hindi rin wala rin pagdalaw. Bumaba pa nga konti yung ibang mga dahon-dahon. At yung dating mahal, yung lamang lupang gulay tulad ng carrots, patatas, yan medyo bumaba na ng konti. Yung repolyo ay mula sa dating 120 pesos. Ay yung carrots ay ito naman yung bahagyang kumalaw lang kung mula sa dating 140 ayun ay meron 130 pesos bawat kilo. 250 ang siling panigan, abang yung labuyo naman ay 300 pesos bawat kilo. Yung presyo ng putas, wala rin pagkalaw, abang sa bigas, yung Japanese rice 57, red rice 61, basket 54, brown rice 58, yung Pambilicious 60 pesos, Pachero 58, yung bagong ali ay 42 pesos mula sa dating 40 pesos bawat kilo. Yung balag dito yung gel 58, 80 hanggang 100 pesos bawat kilo. Yan ang price comparing ang report mula pa rin dito sa Pangaban Market sa kanila ng Road. At hindi ko magulat, mag-isa rin una sa Pilipinas, una sa ating. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! O alam ba ninyo, hindi lang pala basta tradisyonal na sangkap sa mga putahing Pinoy ang labong. Ako, sarap ng lumpiang labong, ano ha? O yung bamboo shoots. Ito rin pala ay superfood na may malaking ambag sa pangangalaga ng ating puso at cardiovascular health. Ayon sa mga eksperto, ang nutrisyon na nanggagaling sa labong ay mainam na bahagi ng diet dahil sa taglay nitong sustansya na direktang tumutulong sa katawan gaya na lamang ng mga sumusunod. Ang labong po ay mayaman sa fiber. Nakatutulong po ang labong sa pagpapababa ng level ng kolesterol sa dugo at pagsasaayos ng sistema ng pagtunaw o digestion. Nagtataglay din po ang labong ng potassium, isang mahalagang mineral na tumutulong sa pagbalanse ng sodium sa katawan. Dahil dito nagiging maayos ang presyon ng dugo at nababawasan ang tensyon sa puso at ang kombinasyon ng mga bitamina at mineral nito ay nagreresulta sa mas masiglang sirkulasyon ng dugo sa buong katawan. Dahil dito, gumagaan din daw po ang ating tiyan. Madaling ihalo sa iba't ibang luto ang labong. At ang pagsasama din po ng labong sa ating pang-araw-araw na pagkain ay tinuturing na simple ngunit epektibong paraan para manatiling malakas ang puso at kalusugan. Ayan, kaya magtanim ho ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Bukas nga pala ay April 9, araw ng kagitingan. Kaya magandang umaga po sa mga magigiting nating mga bayani, ha? Bigyan daan ho natin itong isang magiting na balita. Naniniwala ang isang real estate veteran na si David Lichiu na marami pang dapat ipagpasalamat ang Pilipinas sa gitna ng mga hamong kinakaharap sa isyu ng korupsyon at krisis epekto naman ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Lichiu, maituturing na blessing ang pagkakaroon pa rin ng mga mahuhusay at tapat na mga opisyal ng gobyerno na pinipiling magsilbi sa bayan hindi lamang para sa trabaho o pera. Ayon kay Lichiu, tuwing nangangamba siya
Dahil sa mga negatibong balita tungkol sa Pilipinas, nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ang 5 opisyal ng gobyerno na nagsisikap na mapabuti ang Pilipinas. Kabilang dito sina Finance Secretary Frederick Go, SEC Chairperson Francis Lim, Public Works Secretary Vince Dizon, si Agriculture Secretary Francisco Chulaurel at Education Secretary Sani Angara. Kaugnay nito, hinimok ni Licho ang publiko na magtiwala sa mga nasabing leader na anyay ginagawang lahat upang itawid ang sistema at isulong ang interes ng mga Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 46 makalipas ang alas 5. Umaga, Pilipinas! 52 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Uy, nananakit na ba inyong kasukasuan? Nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekto yan ang pagtanda. Ipinakikilalang Ultaplex, isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosagreen para naman sa ginawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang buwiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maagang inventory at turnover ng mga ari-arian at dokumento sa mga barangay at SK sa buong bansa, ipinag-utos ng DILG. Bakit? Alamin natin kay Val Gonzalez sa Rich My Val. Good morning. Good morning, Kuya Angel. 7 buwan bago ang barangay at SK elections ay pinag-utos na ng Department of the Interior and Local Government ang inventaryo at preparasyon para sa turnover ng mga barangay at sangguniang kabataan sa buong bansa. Batay sa Memorandum Circular 2026-21, inaatasan ang lahat ng opisyal na i-account ng buo ang mga ari-arian, financial records, dokumento at salaping pananagutan bago maupo ang mga bagong halal na opisyal sa Nobyembre. Pinagutos sa mga sa mga punong barangay na buuin ang barangay inventory teams o BITS at sa mga SK chairpersons na magtatag ng SK inventory teams o skits kasama ang mga kinatawan ng komunidad para sa initial at final na inventaryo. Makikipagtulungan ang mga beats at skits sa city at municipal assessment and transition teams upang masigurong pagtalima sa umiiral na mga batas. Alinsunod sa Presidential Decree No. 1445, Local Government Code of 1991 at SK Reform Act of 2015. Dahil dito ay nagbabala ang DILG ng pagkabikong magsauli ng kompleto at tapat na mga pag-aari ng pamahalaan ay mauwi sa administratibo at legal na pananagutan. Ang barangay at SK elections ay nakatakdang idaos sa bansa sa unang araw ng Lunes sa darating na buwan ng Nobyembre. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. DOE naninindigan walang kakulangan ng langis sa bansa. Detalye na balita mula kay Giselle Caport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Nanindigan ng Department of Energy na walang kakulangan ng petrolyo sa gitna ng oil crisis sa pandaigdigan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, pang mahigit 50 araw pa yung fuel supply natin at tuloy-tuloy rin yung pagdating ng mga bagong supply. Idiniindi niya yung kahalagahan ng bagong ipinatutupad na anti-hoarding rules ng kagawaran. Layo nito, sabi ng kalihim, na maiwasan yung panic buying at mapanatili na maayos yung daloy ng supply nationwide. Itinuturing anyang hoarding kung tumatanggi ang gasolinahan na magbenta ng walang sapat na dahilan at nagtatago pa ng supply. Hoarding naman sa hanay ng mga consumer kung sobra-sobra ang binibiling petrolyo para iimbak lamang. Paalala ng Energy Secretary, maaaring magtakda ang mga gas station ng tamang dami ng ibebenta para sa agarang gamit lamang. Binanggit niya na kontrolado rin at para lamang sa pangingisda, pagsasaka at mahalagang serbisyo ang pagbili gamit naman yung mga drum at jerrycan. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, ginit naman ni Batangas Representative Leandro Leviste na ang pagbaba ng BAT ang solusyon para mapagaan ang epekto ng presyo ng langis sa bansa. Ayon kay Leviste, aprobado na sana ang kanyang panukalang batas para ibaba ang BAT
sa 10%, ngunit may ilan pang kumukontra rito. Kapag ganyan, binaba ang VAT mula 12% hanggang gawing 10%. Halos 250 billion pesos ang mababawa sa buwis, katumbas ito ng 9,000 pesos kada taon o 750 pesos kada buwan para sa bawat pamilyang Pilipino. Sinabi ni Leviste, sa dami ng winawaldas ng gobyerno, tiyak na kayang-kayang bawasan ang ating pambansang budget ng ganitong halaga. Ang pagbaba ng VAT ay solusyon para mapagaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Aprobado na sana ang aking panukalang batas para ibaba ang VAT sa 10%, pero may ilan pa rin kumukontra rito. Huwag tayong maniwalang hindi kayang pababain ang VAT. Ang Pilipinas ang may pinakamataas na VAT sa Southeast Asia. Kung kaya ng ibang bansang magbigay ng magandang serbisyo kahit mas mababa ang VAT, lalo nating kayang pababain ang VAT. Kapag ibinaba ang VAT mula 12 tungong 10%, halos 250 billion pesos ang mababawas sa buwis, katumbas ng 9,000 pesos kada taon o 750 pesos kada buwan para sa bawat pamilyang Pilipino. Sa dami ng winawaldas ng gobyerno, kayang-kayang bawasan ang ating pambansang budget ng ganitong halaga. Iminungkahi ko rin sa Kongreso na palitan ang VAT ng wealth tax na babayaran lang ng mga bilyonaryo. Nakasaad sa saligang batas na dapat progresibo ang sistema ng pagbubuwis. Ibig sabihin, dapat mas mataas ang porsyentong binabayaran ng mayayaman kaysa sa mahihirap. Ngunit hindi ito nasusunod. Hindi pa inaaprubahan ang pagbaba ng VAT dahil mas pinipili ng ilang opisyal na protektahan ang interes ng mga politiko at mayayaman kaysa sa mga ordinaryong Pilipino. Lalo na ngayong napakataas ng presyo ng langis, iparating natin sa gobyerno na hindi na tayo papayag sa mga polisiyang nagpapahirap sa mga Pilipino. 2 minuto na lamang po bago mag-ACS na umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HD, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ACS Balitas.porto, susunod na magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Sun Tzu. Ang sabi po ni Sun Tzu, "The greatest victory is that which requires no battle." Oras sa buong kapuluan, ACS na ng umaga. This time